ng katuwiran. Dahil kapag tayo po ay bumagsak sa katuwiran at nagdadala ng ebanghelyo, lalo't nakilala kang ang buhay ay hindi maayos, hindi ka na paniniwala ng tao. At maging sarili mong mga tao ay lalaya sa tao. Kaya napakahalaga po na ang relasyon po ni Hesus Kristo at ang relasyon ng Ebanghelyo ng Diyos at ang relasyon natin sa dalawang ito. The relationship between Jesus Christ and the Gospel of God, and we as preachers today. Sapagkat para sa akin, mas nagiging makapangyarihan ang Ebanghelyo kapag tama ang buhay mo. I have seen preachers. Ang galing! Ang husay! Pero ang buhay, hindi mahusay. Amen. Point. Actually, totoong may gospel, totoong tayo nangangaral, pero huwag nating alisin, ang Diyos ang nagliligtas. Amen. Hindi yung husay natin mag-present ang gospel, kundi yung Diyos na nagliligtas sa magitan natin. Yan ang sabi ni Kristo sa prayer, "Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe through their word." Hindi na gospel. Through their word. Sapagkat ang gospel ay hindi program na nabanggit kanina. Ito po ay buhay. Buhay na nakikita po sa ating na mga lingkod ng Diyos. At ang mga pagsasabi niyan ay yung mga taong nakasama natin noon. Yung po maganda eh. Katulad kami ni Pastor Benny from 1981. At sa akin inalok yung kanyang kauna-unang kotse ng Toyota Corolla na ating narinig na gift kagabi. Sabi sa akin, baka gusto mong bilhin niya kasi magpapalitan ng kotse yan. So from then until now, wala kami mas mga pinagsamahan. Ano pinupuntos ko po? Sabi ko sa inyo, practical na ako, ubusin kong oras kakagawa din eh. Hindi ko na kailangan magawa ng mga points. Kahusin ni Pastor Barque. Baka pag niligan ko pa ng mga puntos, baka lalong gumulo. Pero yung gusto ko po na natatanda sa sinabi niya ay yung talagang provable. Mga kapatid, pag sinabi gospel, maging totoo na tayo. Hindi yung Romans 1:16 by letters. Dapating na ba si Kristo sa buhay mo? I have seen preachers. Ginawa mo na ng mabuti, tinuruan, sinuportahan, pero ano mga pinagagawa? So may konting sermon po dito as nakakatandang pastor. Amen. Nag-aalam pa kayo sa nakakatanda? Ano sabi? Render, Togolono. Kasi na lang, pinulayan ko po yung aking gray hair. Sapagkat sabi ng Biblia, ang honor po ng matatanda ay talagang mga uban. Kaso pag kinulayan, nagiging horror. Now, sinabi niya po ni Apostol Pablo na hindi siya nahihiya sapagkat ang ipako sa krus bilang criminal during that time ay nakakahiya. Pero sa kabila na nakakahiya, ang ginawa kay Kristo, sinabi ni Pablo, hindi ako nahihiya na ipangaral ang Ebanghelyo. So ang Ebanghelyo po mga kapatid ay practically speaking, kasi ang buhay talaga po at kapangyarihan ng gospel ay
Ikaw ikaw kapatid. Ako kapatid, ikaw kapatid eh. Amen. Paano maniniwala sa'yo? Hindi ka naman kilala ng tao. Ang dapat talagang maligtas sa pangaral natin, yung nakakilala sa atin. Nasabi, kilala kita kung sino ka dati. Paano ka nagkagaya? Paano ka nabago? Oh, so just the time na madalis na po ang presentation ng gospel kasi may ebidensya na nga.